Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, Church, Christ in Every Heart Church, and sa mga nakikinig sa atin online, thank you for joining us this morning. So, tayo po ay nagpapatuloy sa aklat ng Ephesians, and we are on the chapter 2. So, last week, pinag-usapan po natin ang patungkol po sa the greatest comeback story ever told. And we learn about the greatest comeback. We learned that by grace, through faith alone, a person can be saved. Ayan. And also, uh, pinag-aralan din po natin ang mga bagay patungkol sa uh, pagkakaligtas sa atin at kung ano yung purpose natin, kung bakit tayo naligtas. Again, in verse 10 sa Book of Ephesians chapter 2, we are created to do good works. No? But again, let me just clarify that hindi po yung mabuting gawa ang nakakapagligtas sa atin, kundi yung ating pananampalataya sa Panginoon. At syempre, kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, ang bunga niyan ay gumawa ka ng mabuti. No? Hindi baliktad na gagawa mo na ng mabuti para kayo maligtas, kundi dahil sa biyaya at habag at pag-ibig ng Diyos sa atin, naramdaman natin yon, nakakilala tayo sa Panginoon, at tendency natin, we are expected to do the right thing, to do good works. Kasi may mga tao na nagsasabi, saved naman ako, okay na ako. So, sa langit naman na ang punta ko. So, hindi na ako mag-ministry, o okay na ako. It's between me and the Lord naman yan eh. Yung iba kasi ganun. No? But no, we are created to do good works. Because originally, God designed us in His image. God is uh, God is a perfecter of our faith. He created us in His own image. Kung ano yung ugali, kung ano yung karakter ng Panginoon, yun ang dapat ma-manifest sa atin. But because of sin, nasira yun. Kaya naman, ang Panginoon na mismo yung gumawa ng paraan para uh, maibalik. Kaya, ayun, ganyan pa man, patuloy po tayo sa ating pag-aaral. So, the remaining verse, basahin po natin ang Ephesians chapter 2, verse 11 to 22. At makibasa po kayo sa akin dito. Sabi po dito, kaya't alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan, kayo'y ipinanganak ng mga hentil at di tuli. Ang tawag sa inyo ng mga Hudyo, ang mga Hudyo naman ay tinawag ng mga tuli dahil sa ginagawa sa kanilang katawan. Noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel, at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at mga Hintil. Patuloy po natin. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusan kasama ang mga utos at mga lituntunin nito upang mula sa dalawang lahi ay makalikha siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa sa kanya at sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan. Pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan. Sa inyong mga hentil na nooy malalayo at mga Hudyo na malalapit, dahil kay Kristo, tayong lahat ay nakakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na mga inirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Verse 20, tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan, chief cornerstone, is si Jesus Christ. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo at templo na nakatalaga sa Panginoon. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay sama-samang itinatayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Praise God for the reading of His Word. So tayo po ay manalangin. Maraming Diyos na dakila at banal. Salamat sa iyong salita na aming pagbubulay-bulayin ngayong umaga. Sa oras na ito, O Diyos, nais po namin na humingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan from the past, present, and future sa mga nagawa namin sa isip, sa salita at sa gawa. Lord, patawarin mo kami nawa ay hindi ito maging hadlang sa aming pananambahan, pag-aaral ng iyong salita, O Diyos. Ilayo mo kami sa mga distractions. I pray, Lord, for everyone that they may hear your word. I pray that they may challenge, they may do the right thing through your word. So itago mo po ako sa inyong likuran ang mga sasabihin ko, hindi manggaling sa aking opinion, kundi sa inyong salita at sa mga katotohanan na nagmumula sa inyo, O Diyos. Kaya, O Diyos, maraming salamat. Pagpalain mo po ang aming gawain ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, praise God po sa kanyang salita.
So, simulan ko po sa isang trivia, no? So, mahilig ako sa mga trivia-trivia, eh. So, alam niyo ba na sa kasaysayan may isang digmaan na tumagal ng 100 years? Ano, so, siyempre ano ngayon may giyera 'no, so medyo relate natin sa giyera. Pero alam niyo ba na may isang, war na tumagal ng 100 years, 'no, more than 100 years actually, 'no, ang 100 Years' War sa pagitan ng England and France. Ayan ano, 100 years sila nagtatalo. Imagine 'no, nagkakaubusan kaya sila ng bala. Pero alam niyo ito yung nakakagulat, hindi lang ito simpleng giyera, 'no, tumagal ito ng 116 years from 1337 to 1453, 'no. Ibig sabihin 3 generation yung lumipas, 'no? At hindi pa rin tapos yung laban. 3 generation na, 'no? Imagine for a moment, may mga sundalo na ipinanganak na sa panahon ng giyera, 'no? Pinanganak sa panahon na ng giyera, lumaki habang may giyera, 'no? At namatay na hindi man lang nakita ang kapayapaan. Imagine 100 years ba naman ano? Parang hindi ko kaya yun, 100 years na may putukan, may barilan, sabog at kung ano man. Hmm. Pero buong buhay nila giyera lang ang alam nila, giyera, giyera. At sa loob ng mahigit isang siglo, milyon ang namatay. Mga bayan ang nawasak, marami. May mga pamilya ang nagkawatak-watak. No? Siyempre, giyera eh. Talagang punta ka dito, punta ka doon. Kung saan ka pwedeng mapunta, no? Huwag ka lang masabugan o huwag ka lang matamaan ng bala. No? At alam niyo ba, may mga panahon na tila nananalo ang England. May mga panahon din na bumabawi naman ang France. Pero kahit sino ang lamang, hindi pa rin nawawala ang galit. No? Hindi pa rin nawawala ang sugat. Alam niyo ba, kahit natapos na ang giyera noong 1453, ang epekto nito ay naramdaman pa rin ng maraming taon pagkatapos. Okey, tapos na yung giyera parang ramdam pa rin nila, parang naggigiyera pa rin ba? Pero imagine this for a moment. Kung ang giyera sa pagitan ng dalawang bansa ay tumagal ng higit isang siglo, gaano kaya kalalim ang galit na kailangan para tumagal yun? At gaano kahirap ang tunay na kapayapaan? You see mga kapatid, kung mahirap ayusin ang giyera sa pagitan ng England at France, gaano kahirap ayusin ang relasyon ng makasalanang tao at banal na Diyos? Gaano kahirap pag-isahin ang mga taong dati ay magkaaway? Dito, sa ating mag-aaralan, makikita natin na napakalalim ang ginawa ni Kristo para pag-isahin lamang tayo sa Panginoon. At ito nga, yung Ephesians chapter 2, 11 to 22. So, ating talakayin, samahan niyo ako. Ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayon ay Peace that Costs Everything. Peace that Costs Everything. Ang layunin ng mensaheng ito ay maunawaan natin na si Kristo ang nagbayad ng napakalaking halaga upang alisin ang ating pagiging kaaway ng Diyos at pag-isahin ang mga mananampalataya bilang isang pamilya. At syempre dahil dito ay tayo ay tinatawag na mamuhay sa kapayapaan at pagkakaisa. Can you say that with me again? Kapayapaan at pagkakaisa. Ano? So hindi ito a call para ayusin ang mga gulo sa giyera, kundi it's peace within. Ano? So peace that costs everything. So 3 bagay lang po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. At ito ay una, the pain of separation. Pangalawa, the price of reconciliation. No, makikita natin yung mga verses dyan. And thirdly, the power of unity. Yan. So 3 bagay lang. Simulan natin sa the pain of separation. Ephesians chapter 2, 11 to 12. So makikita natin dito, no, na kapag binasa natin yan, verse 12, having no hope and without God in the world. Yan. Yan yung kalalagayan natin, ano. So last week, pinag-usapan natin yung kalagayan ng tao. Siguro last week of February, no. So pinag-usapan natin yung kalagayan natin, ano. We are dead in our trespasses. Last week pala yun, sorry. Anyway, so dito sa Ephesians chapter 2 verse 12, ipinapaalala ni Paul na ano tayo noon. So we are separated from God. No? Hiwalay tayo kay Kristo. Wala tayong pag-asa. Wala tayong Diyos na sinasamba. Wala. Okay? Hindi lang tayo malayo sa Diyos, kundi tayo ay kaaway. No? Kaaway tayo ng Diyos. At hindi lang yun, may pagkakahati din sa pagitan ng tao. No? It's between Jews and the Gentiles. Okay? So, alam naman natin na ang mga Hudyo at mga Hentil, hindi yan talaga okay. Ano? Hindi talaga, kasi syempre, we know the story and the history.
But according to Romans chapter 5 verse 10, for if when we were enemies, we were reconciled to God. Yan ang sinasabi sa Romans 5 verse 10. You see, the principle that we can see on this first outline is that sin always separates. First from God, and then from others. Kasi yan ang ginagawa ng kasalanan. No? Inilalayo tayo sa Diyos. Kapag tayo sa tuwing tayo nagkakasala, lumalayo tayo sa Diyos. At hindi lang yun, alam niyo ba na kapag tayo ay makasalanan, tayo ay patuloy na nagkakamali at nagkakasala, hindi lang apektado ang relasyon natin sa Diyos, kundi naapektuhan din ito ang relasyon natin sa iba. Pansin mo ang mga tao, kapag parang laging galit to. Ba't kaya parang iba yung spirit niya? Ba't kaya parang wala siyang gentleness? Wala siyang calm? Hindi ko makita yung fruit of the spirit. Ano? Kasi, you see, yung Ten Commandments, in-encapsulate na ni Jesus within two no? Love God and love neighbor. No? So, that's what God wants us. But again, because of sin, na hihiwalay tayo sa Diyos. No? And yung ating relasyon din sa tao, nagkakaroon ng problema. So, bigyan ko sa inyo ng isang illustration. Sa history, isipin natin ang matinding sigalot o hidwaan sa pagitan ng North at South Korea. Yan. So, alam naman natin, hanggang ngayon, may division pa rin. So, bakit? Bakit kaya? You see, dahil ang malalim na sugat at ideologies ay mahirap pag-isahin. No? So, ganun talaga. May magkaiba silang ideologies and through the past, no? Malalim yung naging sugat. And you see, ganyan din ang kasalanan. Ito ay naghihiwalay. No? Naghihiwalay hindi lang sa Diyos, kundi pati sa tao. So, anong practical application ang pwede nating i-apply dito? Mga kapatid, kung may division sa puso natin, may galit, may pride, may unforgiveness, yan ay ebidensya ng epekto ng kasalanan. Hindi kalooban ng Diyos ang pagkakawatak-watak. Kaya, ito yung masakit na katotohanan. The pain of separation. And because of sin, this not only separates us from God, but also reflects or it affects our relationship with other people. So, yan ang masakit na katotohanan. Kaya, yan, isang challenge po sa atin na tingnan natin kung tayo nga baga ay maayos ang relasyon sa Diyos or tayo ay maayos ang relasyon sa ating kapwa. Because again, because of sin, not only it affects our relationship to God, it affects our relationship with other people. That's the pain of separation. Wala tayong hope, wala tayong pag-asa kung wala ang Panginoon. But then again, Jesus Christ came, no? Because of what He did. Verse 13, going to our second point, the price of reconciliation. The price of reconciliation. Sabi dito, but now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. Okay? As we can see on this verse, dalawang salita yung binanggit dito na, kumbaga, ito yung pinakang reason but now. So dati, yung kalagayan natin, because of our sin, it separates us from God and even also it affects our relationship with others. But now, sabi dito, but now, the word but now, ibig sabihin tayo ay malayo, ngunit inilapit tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. No? Through the blood of Jesus Christ na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. No? Mga ma'am sir, hindi ito libre. No? Matindi ang presyo ng kapayapaan. May presyo ang kapayapaan. At ang presyo na ito ay ang buhay ng ating nag-iisang Diyos na si Jesucristo. Sabi nga doon sa Colossians 1:20, no? So, yan. Makita natin dyan. Colossians 1:20. And also, sabi din sa 2 Corinthians chapter 5, verse 18. Ayan. So, kaya naman, hindi lang kabasta pumunta dito ang Panginoon para bayaran ang ating kasalanan. Nagpunta siya dito para pag-isahin din tayo. No? Anong principle na makikita natin dito? Peace with God was purchased by the blood of Christ. Peace with God was purchased by the blood of Christ. Bigyan ko ng isang illustration sa history ulit. Noong panahon ni Nelson Mandela, kilala niyo ba si Nelson Mandela? Yan, hindi siya kamag-anak ni Jed Mandela, no? So, si Nelson Mandela ay isang South African, ano? At noong panahon niya,
Ang South Africa ay hati dahil sa apartheid. Alam niyo ba yung apartheid? Yan, hindi yun yung sayaw, no? Ni Rosie. Kundi, pag sinabi nating apartheid ay, ayun, kumbaga, apart from the word apart. Okay? So, hati. No? So, maraming galit, maraming sugat, no? Ngunit pinili niyang magpatawad kaysa gumante. No? Kasi matindi yung sakit na naidulot sa kanya. No? At dahil dito, nagkaroon ng reconciliation ang bansa. Ano? Nagkaroon ng pagkakaisa. Pero alam niyo mga kapatid, mas mataas pa ang ginawa ni Kristo. Hindi lang niya pinatawad ang kanyang kaaway, kundi siya mismo ang namatay para sa kanila. Ganyang kabuti ang ating Diyos. No? Kung ang tao, hirap magpatawad, no? Pero ang Diyos, no? Kasi di ba tayo bilang tao, pag inaway tayo, gaganti tayo, yung tendency natin eh. Pero ang tinuturo ni Jesus, no? Ay magkaroon tayo ng pagpapatawad. Imagine, namatay pa siya para sa kanyang mga kaaway. You see, we are actually declared as enemies of God. Kapag tayo ay makasalanan, kapag tayo nagkakasala, we are declared as enemies of God. But because the love of God through us, through Jesus Christ, siya mismo ang namatay para sa atin. So ano yung practical na application ng pwede nating makuha dito? So kung si Kristo ay nagbayad ng napakalaking halaga para sa kapayapaan, so sino ba tayo para magtanim ng galit? Sino tayo para hindi magpatawad? No? So alam nyo, sabi ni Charles Spurgeon, peace with God costs us nothing, but it costs Christ everything. So that's the price of reconciliation. Yan ang bayad para lang tayo ay pag-isahin ng Panginoon. Kasi you see the picture, imagine for a moment, banal na Diyos, nakita niyo yung liwanag sa taas ko, yung dilaw na yan. So imagine ito yung Diyos na lumikha sa atin. And tayo kita niyo yung liwanag na maliit na puti. Yan. So tayo yan. Pero tayo ay makasalanan. Kumbaga separate tayo, hindi tayo, kumbaga iba yung kulay natin. Pero because of Jesus Christ, kumbaga ito, nakikita tayo ng Panginoon na makasalanan. No? So ito na lang, gamitin ko na itong relo ko. Yan. Okay. Ayan. So imagine for a moment, ang Diyos, ito tayo, kita tayo makasalanan, at ito ang Panginoong Jesucristo. No? So kapag ang isang tao ay nakipag-isa na kay Kristo, ang makikita na ng Diyos Ama ay ang Panginoong Jesucristo. Hindi na ang taong makasalanan. So ang nakikita na ng Diyos na lumikha sa atin ay ang Panginoong Jesucristo. Bayad na to. Malinis na ang kanyang konsensya. Pinatawad na siya. Dahil siya ay nakipag-isa kay Kristo. Again, sabi nga ni Jesus, I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. At yun nga yung tinatawag na peace with God. Okay. So, but again, the price of reconciliation is costly. It costs Christ everything. And for our third and final point, Ephesians chapter 2, verse 19. Now therefore, you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God. This third point, dahil sa ginawa ni Kristo, hindi na tayo strangers. Hindi na tayo outsiders. Tayo ngayon ay pamilya ng Diyos. Bahagi ng isang katawan. Isang templo kung saan nananahan ang Diyos. So, hindi na tayo strangers. Kasi nga, pag sinabing strangers, ibig sabihin, hindi ka kabilang, hindi ka kilala. No? Hindi na tayo outsiders. Kasi di ba pagka-outsiders, hindi yan pwedeng pumasok sa bahay. So parang ganun din, Pag ikaw ay parte ng bahay, ng pamilya, ibig sabihin, welcome ka anytime. No? Imagine this illustration. Sa Malacanang, kung halimbawa gusto mong kausapin ng presidente, hindi mo pwede siyang kabasta puntahan. No? Kailangan mo ng permiso, kailangan mo ng permit, kailangan mo ng perma ng kung sino man para lang makapasok ka doon. May mga dadaanan ka mga guards. No? Pero kung ikaw ay kung ikaw ay anak ng tatay mo at siya ang presidente, ay pwede kang pumasok. Hindi mo na kailangan ng permit. At ganyan din po, no? Ganyan din po ang
ang Diyos. No? Once na nakapag-isa ka kay Kristo, no? Ikaw ay malayang may access sa Ama. No? Kabilang ka sa pamilya ng Diyos. At hindi lang yun, bahagi tayo ng isang katawan. Sabi nga, Christ is the head and we are His body. No? So He is the bridegroom, we are the bride. We are in one body. And bahagi ka ng isang katawan. And imagine, kapag ang isang katawan ay, kumbaga, hindi magpa-function ng isang katawan, kung halimbawa, masakit yung ngipin mo. Yun lang, yung ngipin lang, yung masakit. Ang hirap mag-function. Hindi ka parang ang hirap magtrabaho. Ang hirap gumalaw. No? Kasi nga, masakit eh. Sabi nga, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. At tayo ay bahagi ng isang katawan. Tayong mga pakipag-isa at sumampalataya sa Panginoon. Tayo din ay isang templo kung saan nananahan ang Diyos. No? Ang ating katawan ay templo. Ibig sabihin, dyan nananahan ang Espiritu ng Diyos. No? Kaya sabi doon, sa 1 Corinthians 6:19-20, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit within you, that you have from God? No? You are not your own. We are bought with a price. And tayo ay isang templo na kung saan nananahan ang Diyos. No? Ng ating templo. Kamusta kayong templo ng katawan natin? No, okay pa ba? Lagi bang stress? Lagi bang may masakit? Kamusta kaya yung templo ng katawan natin? Inaalagaan kaya natin? No? Kasi, pag ang templo, sira-sira, pinupuntahan kaya yan ng mga, di ba pag ang templo, pumunta ka sa templo, di ba? Tapos pag ang ganda, ang linis, ang ayos, parang ang sarap magana doon, ang sarap. I'm just giving an illustration na ang templo ay tayo. Templo ng Espiritu ang ating katawan at alagaan natin. You see, 1 Corinthians 12, verse 13, for by one Spirit we were all baptized into one body. Because of that one Spirit, we were all baptized into one body. So, ano yung principle na makikita natin dito? In Christ, we are not just saved. We are united. Tayo ay pinag-isa. We are united. Isipin nyo, halimbawa sa basketball. Ayan, sa basketball, no? Naranasan ko to eh. Isipin natin sa isang basketball team. Kahit gaano kagaling ang bawat player, no? Lahat magaling siguro pag pinagsama-sama, no? Kung hindi sila nagkakaisa, ay matatalo din sila. No? Kahit paanong galing mo, ano? Kahit gaano kang galing sa pag-shoot, 3 points, no? Kahit si Stephen Curry, napakagaling ni Stephen Curry, no? Pero kapag hindi sila nagkakaisa, wala silang coordination, wala silang communication, wala. Matatalo pa rin ang team. Ganyan din po, no? Sa ating buhay. No? Kapag tayo ay united, we will be unstoppable. And I hope we are united kahit na minsan may mga alitan, may mga tampuhan, ano? Kahit sa bahay, sa pamilya, no? So, ayun po, no? Ang gusto ng Panginoon ay magkaroon tayo ng pagkakaisa dahil may power sa unity, may power sa pagkakaisa. At kapag nagkakaisang ang bawat mananampalataya ay nagkakaroon ng unity. So, bigyan ko kayo ng isang illustration sa Book of Judges sa Old Testament. So, sa Book of Judges, makikita natin na ang Israel ay paulit-ulit na natatalo kapag sila ay magkakanya-kanya at malayo sa Diyos. Diba? Imagine pag ganyan yan, history repeat itself. Ganyan naman palagi sa Israel eh. Pagka sila ay kanya-kanya at malayo sila sa Diyos, lagi silang talo. Ngunit kapag sila ay nagsisisi sa kanilang kasalanan at sila ay nagkakaisa sa ilalim ng pamumuno ng mga hukom, no? Tulad ni Gideon, no? Kahit maliit na hukbo ay nagiging makapangyarihan. So tandaan nyo, yung 300 men. So sa kwento ni Gideon sa Judges chapter 7, mula sa libo-libong sundalo, ginawa na lang silang 300. No? Pero dahil sila ay nagkakaisa at ang Diyos ang kasama nila, sila ay nagtatagumpay sa laban sa mas malaking kaaway. Grabe. I think, more than 10,000 men yung kinalaban nila. 300 lang sila, no? Pero because they have unity, they win the battle. And ganyan din po, no? Hindi tayo mananalo kung wala tayong pagkakaisa, kung wala tayong unity. Kaya naman ipinapakita dito, no, na hindi dami ang sukatan ng tagumpay, kundi pagkakaisa sa ilalim ng Diyos. No? Kasi kahit gaano tayo kadami, kung wala naman tayong unity, wala din. How much more kung kakaunti na nga tayo, wala pa tayong unity. Di ba? So, we cannot achieve big things for God. So, that's the power of unity. So,
Anong practical application ang pwede nating makuha dito? Mga kapatid, ang simbahan ay hindi dapat lugar ng inggitan, kompetisyon, at samaan ng loob. Hindi ganyan itinatag ni Kristo ang church. Kundi ang church, ito ay lugar ng pagkakaisa, pagmamahalan, kapayapaan. Dahil isa lang ang nagligtas sa atin. Ito ay ang Panginoong Hesukristo. Sabi nga ng isang author, we cannot be united to Christ without being united to one another. Nakakalungkot, no? Maraming denomination ang Christianity. And recently nga, no, kung kayo po ay nanonood ng, I mean, if you scroll on social media, mga Christians ay biting each other or accusing false teachers. ano? Pero if you watch the video of yon, so isang content creator si King Reyes na kanyang screen name ay si Tetelstay at meron siyang kausap na vlogger, sikat na influencer si Christine at kung papanoorin niyo yung video, pinanood ko talaga yung video and talagang nakita ko yung spirit ng isa at nakita ko din yung spirit ng isa. So panoorin na lang. Pero ang pinakang point ko dito is kung talagang tayo ay nakipag-isa kay Kristo, meron tayong unity. Hindi tayo hindi tayo magbabangayan patungkol sa minor doctrines gaya ng eschatology na mali yung tinuturo mo na ang microchip, ang microchip ay mark of the beast na or ang mauuna ay pre-trib muna bago rapture or tayo ay namumuhay na sa tribulation ngayon. So, maraming views o pag-aaral patungkol diyan. Pero ano ba ang goal ng Kristiyano? Bakit ba tayo niligtas ni Jesus? Ang pinakang goal ng Panginoon bago siya umalis dito sa lupa is to go and make disciples. To teach nations about Jesus Christ, the love of God, and ibahagi ang pag-ibig ng Panginoon. Yan yung pinakang goal. Hindi tayo nilikha para magtinginan ng mali natin sa isa't isa. Wala namang perfectong church, wala namang perfectong tao. No? We are all sinners. Pero because of God, because of His grace, you see, magre-reflect sa buhay ng tao kung siya ay nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo. So again, we cannot be united to Christ without being united to one another. So there is power in unity. So as a conclusion, as I end, no, I just want to tell you a true story. No? So there was once a true story of two men who had been enemies for many years. No? Dalawang lalaki, magkaaway, tagal na ang panahon. So one had deeply hurt the other, no? Betrayal, lies, and pain that lasted for decades. So more than 10 years silang magkaaway. No? So they avoided each other, hindi sila nagpapansinan, and they carried bitterness in their hearts. And their families were divided because of what happened, no? Sa pamilya. And then one day, one of them became seriously ill. Nagkasakit yung isa. Knowing his time was short, he made a decision that would change everything. He asked to see the man he once called his enemy. Ano? So, nagkasakit siya at may kiniling buhay niya. So, nag-decide siya na gusto niyang makita yung tao na nakaawan niya for so many years. And when they finally met, there was silence. Years of anger stood between them. But then, with tears in his eyes, the dying man said, I don't want to leave this world carrying hatred. Please forgive me. Okay? And at that moment, something broke. Not just pride, but years of pain. And you see, the other man wept. Umiyak din siya. And niyakap niya yung tao na yun. And sabi niya, pinapatawad na kita. And that single moment of forgiveness brought peace not only to them, but to their families, their children, and generations after them. May kwento ko lang din, ano? May kwento ko nga sa iba, sa inyo, na hindi kami okay ng nanay ko. Kasi may ginawa siyang pagkakamali. Pero magkasama kami sa bahay eh. Ang hirap gumalaw. Ang hirap kumilos. No? Dinadaan ko lang siya, tapos dadaan niya lang din ako, tapos pagkakain, hirap, separated. Parang ang hirap sa bahay kumilos kapag alam mo may kaalitan ka. Minsan yung siguro yung iba sa inyo nagkukulong sa kwarto. Pag hindi kami bati niyan ni ano kayong kapatid mo. Mas mahirap actually pagka sa magulang mo. Pero alam niyo isang araw ayun, eventually naging okay na din kami. Napansinan, nagkapatawaran at ayun,
masaya na ulit kami sa bahay. Kasi nga, ang hirap lalo na pag-isa kayo sa isa ito, kung kapatid mo 'yan, tinuturing mo kapatid mo siya sa pananampalataya, ka and one day makakasama mo siya sa langit, ano, tingin ko ano, kung hindi mo siya papatawarin, kung hindi kayo magigimikan ng matagal, pero magkasama kayo sa isang I mean, isang church or sabihin natin na kasi naranasan ko po 'yan, ano, sa isang church, sa dati kong church, 'no, hindi kami nag-iimikan. Pero ang hirap po ng may ano, ng may, ng may kaaway. Hindi lang kaaway kundi parang ang hirap ng may ano, may tension ka na tuwing kikilos ka, ang hirap gumalaw. Kaya nga sabi ng Panginoon, as much as possible magkaroon tayo ng magandang, ah, relasyon sa ating kapwa, 'no? "Blessed are the peacemakers," sabi niya. And, you see, itong kinukuwento ko 'no, story ng dalawang, tao na 'to 'no, that single moment of forgiveness brought peace not only to them but also to their families, 'no. Nakakahawa po 'yan, 'no, nakakahawa ang forgiveness, 'no, nakakahawa ang pag-ibig, 'no. And peace changed everything. Forgiveness heals what time cannot. And if human forgiveness can do that, how much more the peace that Christ purchased on the cross. You see, the world is full of division, nations against nations, people against people, and hearts divided by pride and sin. But the greatest reconciliation ever accomplished was not political or social, it was spiritual. And through Jesus Christ, those who were once far off have been brought near, and those who were enemies have been made family, and those who were divided have been made one body in Him. This peace did not come cheaply, it was purchased by the blood of Christ. Kaya naman mga kapatid, as I end, gusto kong iwan ang tanong na ito sa bawat isa. Are you living in peace Christ died to give? Or are you still holding on to division? Again, are you living in the peace Christ died to give? Or are you still holding on to division? If Christ gave everything to make you His friend, then live as a peacemaker, a unifier, and a reflection of His grace. Nagre-reflect kaya ang grace ng Panginoon sa ating buhay? Again, sin is the one that separates us from God and to others. Pride is the one that hinders us to forgive others. Kaya kung nakipag-isa tayo sa Panginoong Jesucristo, I hope magkaroon tayo ng unity, ng kapayapaan sa isa't isa. No? This is not a call to, to talagang gawin mo na, magpatawad ka na. Pero maybe this is not an accident. Even me, no? Kasi I experience, ang hirap ng may kaalitan ka. Ang hirap mabuhay, no? What if, no, bawian tayo ng buhay na hindi tayo nagpapatawad or hindi tayo napatawad? Ang hirap po niyan. But again, the secret is accept the forgiveness na binibigay ng Panginoon. So again, this is our message, peace that costs everything. Let's pray. Dear God, we thank you so much for this morning. We thank you, Lord, for your goodness and your greatness. Thank you, Lord, for the message about peace. You're the one who gave us peace. And because of your death on the cross, we can now have peace with our God, the Father, through you, Jesus Christ. So I hope and pray, Lord, that we may be able to apply all these things in our lives, Lord God. And I pray na magkaroon kami ng maayos na relasyon, hindi lang sa inyo, kundi sa bawat tao namin nakakasalamuha. Again, forgive us for the sin that we have committed, because this is the one that hinders us on our relationship with you and to others. And also, Lord, kung meron man pride sa aming puso, tanggalin mo po ito. Magkaroon kami ng humility, dahil ang buhay ay maikli. Ang buhay ay panandalian lang. Kaya Lord, may sa buhay nawa namin ang inyong salita. So, thank you very much, Lord Jesus. For you, the glory and honor and praise. That's our message today. In Jesus' name, amen.